Sa isang malamig na umagang puno ng hamog, nagsimula ang kwento ni Elena Ramirez, isang simpleng babaeng lumaki sa bayan ng San Ildefonso. Mahaba ang kanyang buhok, makinis ang kayumangging balat, at may mga matang laging tila humihingi ng pangunawa sa mundo. Hindi siya mayaman, pero masipag siya, matatag, at may pangarap, ang makatulong sa pamilya, at balang araw ay magkaroon ng tahimik na buhay na hindi ginugulo ng kahirapan. Siya ay isang event organizer, hindi pang grand event, kundi pang maliitan lang. Mga simple wedding, birthday, at maliit na corporate gatherings. Pagod na pagod siya sa trabaho, pero mas pagod siya sa mga taong minamaliit ang kakayahan niya, lalo na dahil hindi siya mayaman, hindi sosyal, at hindi kilala. Sa kabilang banda, naroon si Adrian Velasquez, isang lalaking hindi mahirap mahalata kapag nakita mo, tall, maputi, maamo ang mukha, pero may klaseng presensya na kahit hindi magsalita ay nangingibabaw. Siya ang tipo ng lalaki na kayang pasiklabin ang inggit sa puso ng iba, may taglay na mapayapang kumpiyansa, pero sa likod noon ay malalim na kalungkutan na hindi alam ng karamihan. Ang hindi alam ng lahat, isa siya sa pinakabatang tagapagmana ng Velasquez Group of Companies. Pero sa kabila ng yaman, madalas siyang umiwas sa mga social event, sa mga papuri, at lalo na sa mga babaeng nakatingin sa kanya na parabang premyo siya. May itinatago siyang sugat, isang trahedyang taong nakaraan na ayaw niyang balikan. At iyon ang araw na nagtapo ang landas nina Elena at Adrian. Sa isang malaking kasalang nakaschedule si Elena bilang organizer, ang kasalang pangarap niya sanang magpabango sa pangalan niya sa industriya. Isang high-profile wedding. Isang malaking oportunidad. At kailangan niyang puntahan ang groom's family estate para ayusin ang final arrangements sa umagang iyon. Ngunit pagdating niya, basang-basa ang sahig dahil sa ulan, putik ang daan, at siya mismo ay hirap maglakad dahil nasira ang suot niyang sapatos. Habang nagpupunas siya ng sapatos sa gilid ng driveway, biglang tumigil ang isang itim na tea. Lumabas mula roon ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo at dark slacks. Walang kaporma-porma, walang blazer, walang tie, nakasuot lang talaga siya parang simpleng empleyado. Si Elena ay walang pag-aalinlangan na lumapit at inabutan ang lalaki ng kanyang mga gamit. Pakidala nga to sa loob. Driver ka, di ba? Sabi niya nang walang pag-iisip, mabilis at medyo inis. Natigilan ang lalaki. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, hindi sa parang mapanghusgang paraan, kundi may pinipigil ng ngiti. Ako, tanong ng lalaki, diretso pero mahinahon. Mariing sagot ni Elena, sabay abot ng folder at bag, late na ako. Kailangan ko makausap agad ang groom. Muli siyang tiningnan ng lalaki, pero ngayon, may kakaibang ningning sa mga mata nitong kayumanggi. Isang ngiting naglalaro sa sulok ng labi. At ano ng pangalan ng groom na iyan, tanong ng lalaki, parang nang aasa. Si Adrian Velasquez, mabilis niyang sagot, walang kamalay-malay. Nagtagal ang katahimikan. Ang hangin ay tila huminto. At ang lalaki ay unti-unting bumiti, tahimik, halos hindi naririnig. Interesante, mahinang sambit nito. CJ, sumunod ka. Inabot ng lalaki ang mga gamit at naglakad papasok ng mansyon. Sumunod naman si Elena, hindi pa rin napapansin ang pagkakamali niya. Habang naglalakad sila, unti-unting lumilinaw ang ngiti ng lalaki. Hindi pangkaraniwang ngiti, may halong kilig, aliw at pagtatago. Pero si Elena, wala talagang kamalay-malay. Ang alam lang niya, may driver siyang napagsabihan at napag-utusan. Pagdating sa loob ng mansion ay sinalubong sila ng mga staff. Sir Adrian, good morning. Napahinto si Elena. Napalingon. At doon tumambad sa kanya ang katotohanan na parang kidlat na dumurog sa kanyang pride. Ang lalaki. Ang lalaking inutusan niyang buhatin ang kanyang gamit ay walang iba kundi si Adrian mismo. Hindi niya kinaya. Hindi siya nakaimik. Napatigil ang paghinga niya at para siyang nanigas sa kinatatayuan. Habang ang staff ay patuloy na yumuyuko sa harap ni Adrian, nakatingin naman si Adrian kay Elena, ngiti lang ang suot niya, pero puno ng ibig sabihin. Hindi ako driver, mahinang sabi ni Adrian. Pero kung gusto mong buhatin ko ulit ang gamit mo, okay lang. Namilog ang mata ni Elena, nanginginig ang labi, at parang gusto niyang maglaho sa hiya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Adrian at marahang iniabot ang folder sa kanya. Now, sambit niya, let's start properly.
At doon, nagsimula ang kwentong hindi niya inaasahan. Ngunit bago natin ipagpatuloy, kung nagugustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang suportahan ang ating channel. I-like mo ang video, mag-comment ka kung may mga ideya ka pang gustong idagdag, at mag-subscribe ka para hindi ka mahuli sa ating mga kwentong puno ng emosyon, twist, at aral sa buhay. Malaking tulong yon para mas marami pa akong maisulat na kwentong kagaya nito. Ngayon balik tayo sa kwento. Huminga ng malalim si Elena. Pilit niyang inaayos ang sarili, pero ramdam na ramdam mo ang pagkalunod niya sa hiya. Pasensya na hindi ko alam, akala ko. Ako yung driver, sabay taas ng kilay ni Adrian. Napapikit si Elena. Akala ko di. Tumawa si Adrian, hindi malakas, hindi mapanlait. Isang tawa na parang matagal nang hindi lumalabas. Parang nalilibang siya sa presensya ni Elena. Bakit mo naman naisip na driver ako? Tanong nito, tila curious talaga. Kasi napalunok siya. Simple lang ang suot mo. Simple, ulit ni Adrian sabay ngiti. Siguro nga. Pero hindi naman kailangan ng mamahaling damit para malaman ang halaga ng tao, di ba? Hindi makasagot si Elena. Hindi niya alam kung iiyak ba siya sa hiya o tatawa sa katangahan niya. Don't worry, dagdag ni Adrian. Hindi ako madaling ma-offend. Actually, natawa ako. Tumikim si Elena. Pero nakakahiya talaga di. Hindi, sabi ni Adrian, sabay tingin ng diretso sa kanya. Actually nakakatuwa. At doon, humaba ang kanilang unang sulyap sa isa't isa. Isang sulyap na may unti-unting kumikislap na koneksyon. Isang sulyap na magpapabago sa takbo ng buhay nilang dalawa. At hindi pa nagsisimula ang tunay na unos. Habang pinapakita ni Elena ang mga final arrangement sa wedding, napansin niyang tahimik lang si Adrian. Hindi nagrereklamo. Hindi nag-interject. Pero may kakaibang tensyon sa kanyang mga mata, parang nag-aalinlangan, parang may tinatago. Hanggang sa bigla siyang nagtanong. Elena, tingin mo ba dapat ba talaga akong ikasal? Napatigil si Elena. Napatigil ang mundo. At doon nagsimulang gumulo ang isang kwento na akala niyang simple lang. Napatigil si Elena, hawak-hawak ang marker at nakatutok pa sa whiteboard ng seating arrangement. Mabagal siyang lumingon kay Adrian, hindi makapaniwalang lumabas sa bibig nito ang tanong na iyon. Anong ibig mong sabihin? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Tumalikod si Adrian, naglakad papalapit sa malaking bintana ng Grand Hall, at pinagmamasdan ang malawak na hardin na naglalaro sa ihip ng hangin. Parang may bumabagabag sa isip niya na hindi niya masabi. Parang may puwersang humihila sa kanya palayo, pero may isa ring puwersang nagtutulak sa kanya na magsalita. Elena, bulong niya. Paano kung hindi ko kilala ang sarili ko ng buo? Paano ako magsisimula ng buhay kasama ang iba? Napakagatlabi si Elena. Hindi niya inaasahan na ganoon kabigat ang tanong. Hindi rin niya inaasahan na siya ang unang pagsasabihan nito ng ganitong kabigat na damdamin. Siya ba ang mahal mo? Tanong ni Elena, maingat, parang naglalakad sa basag na salamin. Huminga ng malalim si Adrian, pero hindi siya tumingin kay Elena. Hindi agad. Parang pinoproseso niya muna ang sakit, ang bigat, ang duda sa puso. Hindi ko alam, sagot niya sa wakas. Lahat kasi parang nakaplano na para sa akin. Parang wala akong boses sa sarili kong buhay. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang isang bagay na hindi makikita ng sinuman sa mga party, press releases, o social gatherings. Si Adrian ay isang lalaking pagod. Pagod magpanggap. Pagod sumunod. Pagod sa mundong puro expectations. Kaya hindi niya namalayan, nalapit siya kay Adrian, dahan-dahan, sapat lang para maramdaman nito ang presensya niya, ngunit hindi inoobliga na magpakita ng kahinaan. Kung may ayaw ka sa kasal na to, mahina niyang sabi, pwede mo naman sabihin sa kanila. Umiling si Adrian, halos hindi gumagalaw ang ulo. Hindi ganon kadali, Elena. Bakit? Sa wakas, lumingon sa kanya si Adrian. At ang mga mata nito puno ng emosyon na hindi kayang itago. Dahil kung ayaw ko sa kasal na ito, sabi niya, mababa ang tono, may mga taong masasaktan. Mga taong umaasa. Mga taong gagawa ng gulo. Pero paano ka, bulong ni Elena? Isang simpleng tanong. Pero tumama sa pinakamalalim na parte ng puso ni Adrian.
Paano ka, Adrian, ulit ni Elena? Paano yung kaligayahan mo? Hindi makapagsalita si Adrian. Sandali silang nagkatitigan, mata sa mata, hininga sa hininga, at may tensyon sa hangin na parang hindi dapat naroon pero nandoon. At kapag hindi naputol ang moment na iyon, baka may masabi silang parehong hindi pa dapat sabihin. Kaya biglang pumasok ang isa sa wedding planners, hingal na hingal. Sir Adrian. Miss Elena. Nandito na po ang fiance. Napatalon ang puso ni Elena. At biglang kumunot ang noo ni Adrian, parang hindi handa. Parang ayaw. At bago pa makapagsalita si Elena, dumiretso ang babae papasok, matangkad, maganda, elegante, at nakasuot ng mamahaling dress. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Si Isabela Santos. Ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Adrian. Adrian! Love, sigaw niya, sabay yakap ng mahigpit kay Adrian na parang pagmamay-ari ito. Nanigas si Adrian. Nakita iyon ni Elena. Narinig niya ang bawat hindi nasasabi. Ramdam niya rin ang pagkailang ng lalaki. Pero si Isabela? Hindi niya iyon napansin. O baka hindi niya lang pinapansin. Pagkatapos ng mahigpit na yakap, biglang tumingin si Isabela kay Elena mula ulo hanggang paa. Pinag-aralan. At agad na minamaliit. At ikaw naman siguro si Elena, sabi ni Isabela, malamig ang boses. Ah, oo po, sagot ni Elena, pilit na mahinahon. Lumapit si Isabela ng mas malapit, sobrang lapit, parang gusto siyang pasabugin ng tingin. I hope everything is perfect, Anya. Ayaw kong may kahit anong pangit o kulang sa wedding namin. This is the event of the year, you know. Napalunok si Elena. Opo. Nakaayos na po lahat. Dapat lang, matalim na sabi ni Isabela. Because if you mess this up, tumigil ito, tiningnan si Adrian, at muling binaling ang tingin kay Elena. You're done in this industry. Namilog ang mata ni Elena. Hindi sa galit. Hindi sa takot. Kundi sa hiya. Pagkapahiya. Pagkasakal sa kondisyon na hindi naman niya kasalanan. At ang mas masakit, wala man lang sinabi si Adrian. Hindi siya ipinagtanggol. Hindi dahil hindi niya gusto. Kundi dahil hindi iyan ang lugar para mag-away sila ni Isabela. Pero ramdam niya ang bigat sa dibdib ni Adrian. Ramdam niya ang tensyon. Ramdam niya ang sakit. Kung hindi niya pipigilan, baka mapaluha siya doon mismo. Kaya tumango siya, diretso, profesional. I understand po, Miss Isabela. Ngunit bago tumalikod si Elena, napansin niyang nakatitig sa kanya si Adrian, malungkot, nagsisisi, at parang nagsusumigaw ng I'm sorry, gamit ang mga mata. At sa araw na iyon, nagsimula ang hindi na mapipigilang emosyon sa pagitan nila. Ang tensyon na hindi dapat umusbong. Ang koneksyon na dapat supilin. Ang damdaming dapat pigilan. Pero hindi nila kaya. At hindi pa nila alam na ang kasal na ito ay hindi basta kasal lang. Ito ang kasal na magbubukas ng pinakamalaking sikreto sa buhay ni Adrian. At sisira sa mundong binuo ni Isabela. At sa gitna ng lahat, nandoon si Elena. At kasama siya sa unos na paparating. Nanatiling nakatayo si Elena, hawak-hawak ang clipboard, habang sinusundan ng tingin ang paalis na magkasintahan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit parang may kumikirot sa dibdib niya, kahit alam niyang wala siyang karapatang maramdaman iyon. Napabuntong hininga siya, pilit pinapakalma ang sarili. Trabaho lang to, Elena, bulong niya sa sarili. Huwag lalagpas sa linya. Pero kahit anong pilit niyang kumbinsihin ang sarili, hindi nababawasan ang bigat. Hindi rin kumukupas ang pagtingin sa kanya ni Adrian kanina, yung titig na parang nagmamakaawa ng tulong, pero hindi makapagsalita. Maya-maya, lumapit si Marco, ang assistant coordinator. Nakita nito ang pamumutla ng mukha ni Elena. Ate Elena, okay ka lang? Pinilit ng dalaga ang isang ngiti. Naman. Nakakapagod lang. Pero hindi na kumbinsi si Marco. Hindi yan pagod lang. Nakarinig ako kanina. Sobra naman magsalita yung Isabela. Para bang siya ang prinsesa at tauhan lang ang lahat. Umiling si Elena. Huwag na nating pag-usapan. Bahagi lang yan ng trabaho. Trabaho. Hindi naman kasama sa trabaho ang pahiyain ka.
Halata sa tono ni Marco ang dismayado. Umiti si Elena pero mahina. Tama na, Marco. Sige na, balikan mo na yung decoration team. Tumango si Marco pero lumingon-lingon pa rin habang umaalis, halatang nag-aalala. Naiwan si Elena mag-isa sa gitna ng Grand Hall, napapaligiran ng puting bulaklak, golden ornaments, at mamahaling chandelier na parang nakasabit mula sa langit. Ganda ng paligid. Pero sa loob niya, magulo. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, dumating ulit si Adrian, mag-isa na ngayon. Tahimik siyang lumapit kay Elena, mabagal, parang nag-iingat. Hindi niya alam kung pwede ba siyang makipag-usap. Pero heto siya. Elena, mahinang tawag niya. Nanlamig ang mga daliri ni Elena nang marinig ang boses ni Adrian mula sa likod. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lalaking kanina, ay hindi man lang siya nagawang ipagtanggol. Huminga siya ng malalim at humarap ng maayos. Opo, Sir Adrian? Hindi makatingin agad si Adrian. Parang nahihiya. Parang may dinadamdam. I'm sorry. At sa apat na salita, tila ginulo muli ang mundo ni Elena. Ano pong sinasabi niyo, sir? Tanong niya, pilit pinapanatiling propesyonal ang tono. Kanina, mahinang sagot ni Adrian. Doon kay Isabela. Dapat pinagsabihan ko siya. Dapat hindi ko hinayaang pagsalitaan ka ng ganoon. Saglit na natahimik si Elena. Ayaw sana niyang sagutin ng may bahid ng emosyon, pero hindi niya maikakaila na saktan talaga siya. Naiintindihan ko naman po, sagot niya. Fiance niyo po siya. Normal lang po na protektahan niyo siya. Pero hindi ibig sabihin na pwede siyang mangmaliit ng iba, mariing tugon ni Adrian. Lalo na ikaw. Lalo na ako. Napalunok si Elena. Bakit po lalo na ako? Napahawak sa batok si Adrian, halatang hindi handa sa tanong. I mean dahil ikaw yung nagpaplano ng wedding. Ikaw yung in charge. You're doing your job well. Hindi ka dapat inaapi. Hindi alam ni Elena kung matatawa ba siya o maiyak. Wala yun, sir. Sanay naman ako sa ganitong trabaho. Sanay ako sa demanding na clients. Pero hindi ka dapat masanay, sagot ni Adrian, mas mahina pero mas totoo. Hindi dapat parte ng trabaho mo ang masaktan. Napatigil si Elena. Ito ang unang beses na narinig niya si Adrian magsalita ng ganito. At bakit ganoon? Bakit parang mas ramdam niya ito kaysa sa kahit anong pagsori ng ibang tao? Bago pa makasagot si Elena, biglang tumunog ang phone ni Adrian. Tumingin siya saglit, saka napapikit ng mariin. Lumapit siya kay Elena at magaan na nagpaalam. May kailangan lang akong ayusin. But please, Elena. Don't take Isabella's words to heart. Hindi ka karapat-dapat tratuhin ng ganoon. Hindi na nakahabol si Elena. Nakasunod lang ang tingin niya habang papalayo si Adrian, mabilis, parang may problema. At nang tuluyang mawala sa paningin niya, napaupo siya sa malapit na upuan, sabay hawak sa dibdib. Bakit ba ganito, bulong niya? Bakit ba ako naapektuhan ng sobra? At sa kabilang banda, si Adrian ay mabilis na naglakad papunta sa private lounge ng hotel. Pagpasok niya, naroon si Isabela, nakaupo, may hawak na glass of wine, at nakataas ang kilay. Hayan ka na pala, sabi ni Isabela, malamig. Nakita kong kinakausap mo yung wedding planner. Close na kayo ha? Hindi sumagot si Adrian. Adrian, patuloy ni Isabela, I saw the way you looked at her. Don't tell me T. Napatigil si Adrian, nagbitaw ng mahinang buntong hininga at nagsalita ng diretsyo. Isabela, enough. Enough, sumigaw ang dalaga. Hindi pa nga tayo kasal, may nilalandi ka na? Wala akong nilalandi, mariing sagot ni Adrian, mababa ang boses pero puno ng paninindigan. At hindi mo dapat pagsalitaan ng ganyan ang tao kung nagtatrabaho ng maayos. Nagpanting ang tenga ni Isabela. Tao mo. May halong selos at galit ang boses. Hindi ko gusto ang ugali mo kanina, dagdag ni Adrian. Hindi siya dapat kausapin ng ganoon. Adrian. Isabela, putol niya. Kung gusto mo ng magandang kasal, matutong rumespeto. Hindi lahat ng tao mabibili mo. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Isabela. Hindi siya sanay na pagsabihan. At lalo siyang hindi sanay na salungatin ni Adrian.
Anong nangyayari sa'yo? Pabulong niyang tanong. Dati, sumusunod ka lang. Dati, sagot ni Adrian, pero hindi na ngayon. At sa sandaling iyon, si Isabela ay hindi lamang nagulat kundi nagduda. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago ang tono ni Adrian. Pero may kutob siya. At ang kutob niyang iyon ay isang pangalang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Elena! Habang si Adrian ay nakatalikod at palabas na, narinig niya ang bulong ni Isabela, puno ng selos at galit. Hindi ako papayag na maagaw mo siya. At doon nagsimula ang apoy. Isang apoy na hindi pa nila alam masisira ang bawat kasinungalingan na tinatago ng kasal na ito. Paglabas ni Adrian sa lounge, bumaba siya sa grand hall ng tahimik, pero ramdam ang tensyon sa bawat hakbang niya. Nasa paligid pa rin si Elena, nakaupo sa tabi ng chandelier, iniayos ang mga papel at checklist, pero halatang hindi nakatuon ang isip niya. Lumapit si Adrian, mabagal at maingat, tila may iniingat na damdamin. Elena, tawag niya, at sa pagkakataong iyon, bumangon ang dalaga. Opo, Sir Adrian? Mahina ang tinig niya, halatang maihalong kaba at kuryosidad. Lumapit si Adrian, at sa malapit, nagpatigil siya sa paglakad. Alam mo, hindi ko mawari kung bakit ganito ang pakiramdam ko, pero ayoko kang masaktan. Sa lahat na nangyayari dito, gusto kong malaman mo, may respeto ako sa ginagawa mo. Napatingin si Elena, halos hindi makapaniwala. Sir, hindi ko po alam kung paano sasagutin yon. Salamat po, pero trabaho lang po ito. Ngumiti si Adrian, mababa ang boses. Trabaho lang. Siguro nga, pero masarap malaman na may taong nakikita ang ginagawa mo. At hindi ka basta-basta binabaliwala. Napakipot ng puso ni Elena. Hindi niya inaasahan na darating ang gabay na iyon mula sa lalaking kanina ay hindi niya iniisip na makakaramdam siya ng ganyan. Sir, salamat po. Talaga po. Pero baka dapat kang bumalik sa paghahanda. May mga bisita pa po, malumanay na paalala niya, pilit inaalis ang sarili sa sitwasyon. Tumango si Adrian, ngunit may halong init ang titig niya kay Elena. Okay, pero huwag mong kalimutan, hindi lahat ng tao mapapasabihan ng ganito. At gusto kong masabi mo sa akin kung may problema ka. Napangiti si Elena, at sa isang saglit, tila humupa ang tensyon sa pagitan nila. Hindi nila kailangan ng mga salita, ang bawat titig at bawat kilos ay nagsalita na para sa kanila. At sa puntong iyon, habang bumabalik si Adrian sa kanyang duties, ramdam ni Elena ang kakaibang sigla sa dibdib. Hindi lang ito trabaho. Hindi lang ito simpleng kasal. Ito ay simula ng isang kwento na puno ng hindi inaasahang damdamin, sorpresa, at baka pagmamahal. Paglipas ng ilang araw, si Elena ay abala sa paghahanda ng venue para sa kasal, nag-aayos ng mga detalye, at tiniyak na walang puwang ang pagkukulang. Ngunit sa likod ng abala, ay hindi maipaliwanag na kaba sa dibdib niya, hindi dahil sa trabaho, kundi sa bawat sandaling nakikita niya si Adrian sa ibang aspeto ng kanyang buhay. Isang hapon, habang nag-iinspeksyon siya ng dekorasyon sa garden, napansin niya ang isang lalaki na tahimik na nakaupo sa bench. Si Adrian pala iyon, nakasuot ng casual, hawak ang isang tasa ng kape, tila nakikipagmuni-muni. Elena, tawag niya, malumanay pero may halong init sa tinig. Napalingon si Elena, bahagya ng namumula ang pisngi. Sir Adrian, hindi po kita nakita kanina. Ngumiti si Adrian. Naghahanap lang ako ng tahimik na lugar para mag-isip at naisip kong dito maganda ang tanawin. Lumapit si Elena, medyo nag-aalangan. Opo, maganda po nga dito. Alam mo, panimula ni Adrian, hindi ko inaasahan na ganito ang magiging epekto ng isang simpleng pagkakamali sa blind date natin. Napangiti si Elena, halos hindi makapaniwala sa sariling naririnig. Pupo, hindi ko po rin inaasahan po. Tumango si Adrian at sa kanyang mga mata, ramdam ang sincerity. Hindi lang yon. Napagtanto ko na sa kabila ng lahat, gusto kong kilalanin ka. Hindi bilang event organizer, hindi bilang isang empleyado kundi bilang isang tao. Napahinto si Elena, halos huminto ang mundo niya sa sandaling iyon. Sir, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Ngumiti si Adrian at dahan-dahan lumapit. Walang problema. Basta tandaan mo hindi kita hinahamak, hindi kita binabaliwala. Gusto kong malaman mo na may taong maaasahan ka. Sa puntong iyon, isang malakas na hangin ang dumaan, at para bang pinawin nito ang lahat ng kaba at pag-aalinlangan ni Elena.
Hindi niya inaasahan na sa gitna ng abala at stress, may lalaking handang makita at pahalagahan siya. Salamat po, Sir Adrian sa lahat, malumanay na wika ni Elena, at para bang mailiwanag na pumasok sa puso niya. Ngumiti si Adrian, at sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ilalim ng liwanag ng hapon. Hindi kailangan ng mga salita, ang bawat titig ay nagsabi ng mas marami kaysa sa kaya nilang ipahayag. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating na ang araw ng kasal. Ang venue ay napakaganda, puno ng mga bulaklak at eleganteng dekorasyon. Ngunit sa kabila ng karangyaan, si Elena ay hindi maialis ang kaba sa dibdib niya. Hindi dahil sa magiging sentro siya ng pansin, kundi dahil sa takot niyang matuklasan ng ibang tao ang kanyang pagkakamali sa unang pagkikita nila ni Adrian. Lumapit si Adrian, nakasuot ng puting tuksedo, may hawak na maliit na bouquet para kay Elena. Handa ka na ba? Tanong niya, may bahagyang ngiti na nagdudulot ng init sa puso ni Elena. Tumango si Elena, halos hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Opo, handa na po, malumanay niyang sagot habang hawak ang kamay ni Adrian. Habang papasok sila sa ceremonial hall, napansin ni Elena ang mga nakatingin sa kanila, may mga ngiti, may mga pagtataka, at may ilan na halos hindi makapaniwala. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ramdam niya ang matibay na presensya ni Adrian sa kanyang tabi, at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Sa gitna ng seremonya, isang pangyayari ang nagbago ng tono ng buong araw. Biglang may lumapit na babae mula sa gilid, isang matagal ng kakilala ni Adrian, na may dalang malalaking dokumento. Adrian! Kailangan mong makita ito, sigaw niya, halatang may intensyon na sirain ang kasiyahan. Ngunit si Adrian, kalmado at mahinahon, kinuha ang dokumento at mabilis na sinuri. Pagkatapos, ngumiti siya kay Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Walang dapat ipag-alala, Elena. Lahat ay aayos lang, wika niya, puno ng katiyakan at proteksyon. Ramdam ni Elena ang puso niya na kumakaba sa hindi inaasahang saya. Sa kabila ng mga intriga, sa kabila ng lahat ng tensyon, si Adrian ay naroon, hindi lamang bilang isang nobyo, kundi bilang isang tunay na partner na handang ipaglaban ang kanilang relasyon. Pagkatapos ng ilang minuto, natapos ang seremonya sa isang tahimik at magandang sandali. Habang papalapit sila sa reception area, napansin ni Elena ang mga bisita na nakangiti at humahanga sa kanila. Hindi niya maalis ang pakiramdam na, sa kabila ng lahat ng pagkakamali at pangamba, ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula sa isang hindi inaasahang paraan, isang blind date na nauwi sa tunay na kapalaran. Pagkalipas ng ilang linggo mula sa kasal, nagsimula ang bagong kabanata ng buhay nina Elena at Adrian. Ang honeymoon nila ay hindi lamang basta bakasyon sa isang magandang resort sa Baguio. Ito rin ay panahon para mas makilala nila ang isa't isa ng mas malalim. Habang nakaupo sa veranda ng kanilang cottage, pinagmamasdan ni Elena ang magandang tanawin ng kabundukan, may dalang mainit na tasa ng tsokolate. Alam mo, Adrian, wika niya, parang hindi ko pa rin mawari na galing sa isang maling pagkakaupo sa blind date, nandito na tayo ngayon, mag-asawa. Ngumiti si Adrian, hinawakan ang kamay niya. Elena, minsan ang pinakamagandang bagay sa buhay ay nangyayari kapag least mo inaasahan. Ang mahalaga, nandito tayo ngayon, magkasama, at handang harapin ang kahit ano. Habang nag-uusap, naaalala nila ang lahat ng nangyari, ang awkward na unang pagkikita, ang maling impresyon, at ang di inaasahang sorpresa sa kasal. Ngunit sa halip na magdulot ng hiya, naging simula ito ng kanilang matibay na pagmamahalan. Hindi naglaon, dumating ang isang hamon. Isang lumang kasunduan sa negosyo ni Adrian ang muling bumangon, isang grupo ng investors na nagduda sa kanyang kakayahan at sinusubukang siraan siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elena ang bigat ng mundo ni Adrian, hindi lamang siya isang asawa, kundi siya rin ay tagapangalaga ng isang malaking imperyo. Adrian, handa akong tumulong, wika ni Elena, determinadong ipakita ang kanyang suporta. Hindi mo kailangang harapin ito mag-isa. Ngumiti si Adrian, ramdam ang init ng pag-ibig sa titig niya. Salamat, Elena. Sa tuwing nandyan ka, nagiging mas madali ang lahat. Sa mga susunod na araw, nagsimula silang magplano hindi lamang para sa kanilang personal na buhay, kundi pati na rin sa negosyo, magkasama. Si Elena, kahit hindi pa pamilyar sa mundo ng corporate, ay natuto ng mga pangunahing kaalaman, unti-unti siyang naging partner ni Adrian sa bawat hakbang. Ngunit higit sa lahat, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o titulong hawak,
kundi sa tiwala, pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Sa dulo ng araw, habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa veranda, ramdam nila na ang bawat pagkakamali at sorpresa sa kanilang nakaraan ay nagdala sa kanila sa tamang lugar, isang buhay na puno ng pag-ibig at bagong simula. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang unang malaking pagsubok sa kanilang bagong buhay bilang mag-asawa. Isang abiso mula sa isang law firm ang dumating kay Adrian, ang lumang kasunduan sa negosyo na matagal nang nakalimutan ay muling binuhay ng isang grupo ng investors. Layunin nila ang siraan at kontrolin ang ilan sa mga asset ng kumpanya ni Adrian. Hindi ko alam kung paano nila nakuha to, wika ni Adrian, nakayuko sa kanyang opisina habang hawak ang mga dokumento. Ramdam ang tensyon sa kanyang bawat galaw. Lumapit si Elena, tahimik ngunit determinado. Adrian, hindi mo ito kailangang harapin mag-isa. Magkasama tayo rito. Ngumiti si Adrian sa kanya, pinisil ang kamay niya. Alam ko, Elena. Salamat sa pagiging nandyan para sa akin. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang unang hakbang nila ay isang emergency meeting kasama ang kanilang legal team. Pinakita ni Adrian ang buong sitwasyon kay Elena, ipinaliwanag ang panganib at ang mga posibleng solusyon. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang bigat ng responsibilidad ni Adrian bilang hindi lamang siya isang asawa, kundi tagapangalaga ng isang malaking negosyo, may bilyong pisong nakataya sa bawat desisyon. Matapos ang ilang oras ng diskusyon, nagpasya silang harapin ang investors sa pamamagitan ng matibay na plano. Ngunit bago ang lahat, pinili ni Elena na makipag-usap sa mismong investors, isang hakbang na nagulat kay Adrian. Ikaw, hindi mo dapat ginagawa to, bulong ni Adrian, maihalong pangamba. Ngumiti si Elena, determinadong ipakita ang kanyang lakas. Adrian, kailangan nating ipakita na handa tayong lumaban at hindi ako aalis hanggat hindi ka nahuli sa bitag nila. Sa araw ng meeting, nakatayo si Elena sa tabi ni Adrian. Areho silang nakasuot ng professional attire. May hawak na dokumento at plano para ipakita ang kanilang integridad. Ang mga investors ay nagulat, hindi nila inaasahan na ang batang babae na unang nakilala nila bilang asawa ng Sihi ay may sapat na tapang at kaalaman para harapin sila. Hindi niyo ba nakikita? Hindi kami papayag na manipulahin niyo ang kumpanya ni Adrian, matapang na wika ni Elena. Kami ay magkasama sa lahat ng desisyon at hindi kami matitinag sa integridad at hustisya. Ang mga investors, bagamat na natiling mayabang sa simula, unti-unti nilang napagtanto na ang mag-asawa ay may solidong pundasyon, hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagmamahal at tiwala sa isa't isa. Pagkatapos ng mahigpit na pag-uusap at ilang hakbang sa legal na proseso, napilitan ang mga investors na bitawan ang kanilang paninindigan. Si Adrian, ramdam ang pasasalamat at pagmamalaki, tumingin kay Elena. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka, bulong niya sa kanya, maihalong emosyon. Ngumiti si Elena, halik sa kanyang pisngi. Hindi mo kailangang harapin mag-isa ang mundo, Adrian. Palagi akong nandito para sa'yo, sa negosyo man o sa buhay. Sa huli, hindi lamang nila naprotektahan ang kumpanya, kundi mas lalo nilang pinatatag ang kanilang relasyon. Natutunan nila na sa bawat pagsubok, mas lalong tumitibay ang pagmamahalan, at minsan, ang lakas ng isang asawa ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa tapang at suporta sa isa't isa. Pagkatapos ng mahigpit na laban sa investors, ramdam ni Adrian ang malaking ginhawa. Nakaupo siya sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang skyline ng lungsod, habang hawak ang kamay ni Elena. Ang dating mahirap na simula ng kanilang relasyon, ang maling pagkakakilala sa blind date, ang mga pangungutya sa kanya, at ang mga pagsubok sa negosyo, ay nagdala sa kanila sa puntong ito, matatag, matibay, at puno ng pagmamahal. Alam mo, Elena, wika ni Adrian, malumanay at maihalong saya sa kanyang tinig, parang ang lahat ng nangyari ay kailangan para makarating tayo dito. Hindi lang ako masaya sa tagumpay sa negosyo, mas masaya ako dahil nandyan ka. Umiti si Elena na halos tumatalon sa tuwa. At ako rin, Adrian. Hindi ko akalaing ang taong nakilala ko sa maling table sa restaurant ay magiging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ngunit hindi lang tagumpay ang kanilang natutunan. Napagtanto nila na ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera o posisyon, kundi sa mga taong handang manatili sa tabi mo sa gitna ng unos, sa mga laban na hindi mo kayang harapin mag-isa.
Isang hapon, naglakad sila sa rooftop garden ng kanilang kondo, hawak-hawak ang kamay, nakatingin sa paglubog ng araw. Si Adrian ay napatingin sa Elena, na parang muli niyang natutuklasan ang kagandahan nito, ngunit hindi sa anyo lamang, kundi sa tapang, talino, at kabutihang ipinapakita nito araw-araw. Napaka-blessed natin, Elena, sabi niya, habang pinipisil ang kamay niya. Hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makapiling ang taong tunay na nagmamahal sa kanila at handang lumaban para sa kanila. Nakangiti si Elena at yumakap sa kanya. At ngayon, may bago tayong kwento na maaalala, kwento ng blind date na naging kapalaran, ng pangungutya na naging respeto, at ng takot sa hindi kilala na naging pagmamahal. Sa huli, nakaupo sila sa bench, pinagmamasdan ang lungsod na naglalagablab sa liwanag ng dapit hapon. Ramdam ang kapayapaan na dumarating pagkatapos ng lahat ng unos. Alam nilang darating pa rin ang mga hamon, ngunit hindi na nila kailangang harapin ang mga iyon ng mag-isa. Ang kanilang kwento ay paalala, minsan, ang pagkakamali o pagkakataon ay nagdadala sa iyo sa tamang tao sa tamang oras. At minsan, ang pinakamagandang sorpresa sa buhay ay hindi inaasahan, gaya ng pag-ibig na natagpuan sa maling teble, sa tamang puso, sa tamang panahon. At sa isang simpleng halik sa ilalim ng araw na unti-unting lumulubog, pinatibay nila ang pangako, hindi nila hahayaan ang anumang pagsubok na sirain ang kanilang pagmamahalan. Sa bawat halakhak, sa bawat plano, at sa bawat laban na darating, magkasama silang haharapin ang mundo, hindi bilang si at asawa lamang, kundi bilang dalawang taong nagtagpo sa pinaka-hindi inaasahang paraan. At natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera kundi sa pagmamahal at tiwala. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.